ang lahat upang igalang natin ang banal na Espiritu. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Hindi niya niloloob na ikaw ay malumbay. Sa kabila mang dumaratal, lumbay na pilit kang inaagaw. Hindi niya pinababayang ikay gupuin at magupo. Sa kabila ng sa iyo'y may gumugupo. Hindi niya niloloob na ikay mahirapan. Sa kabila man ng hirap na sa iyo'y dinadatal, upang tuparin mo at sundin kung anong kanyang kalooban. Sapagkat nang dahil siya nga'y pagmamahal, damdamin niyang binibigay sa bawat anak niya kung ito'y dadamhin lamang, magliliwanag ang tunay na kaisipan. Ang may pandinig ay nakarinig. Napakaganda ng tanong mo, mahal na kapatid ko. Kaya lang naman nagagawa mo yan dahil mahal mo ang kapatid mo. Ngunit kung wala kang pagmamahal at pagpapahalaga kahit ano pa, wala kang pakialam sa kanila. Gayon ang may damdamin. Nagsasalita ka, pero di mo mabata, di mo matiis sila. Sapagkat nananaig yung pagmamahal, yung damdaming binuhay. Nahihirapan ka ngunit di ka makapagreklamo. Nagsasalita ka man, ngunit yung salita mo na yun, patuloy mo pa rin ginagawa kung anong nararapat. Sapagkat hindi mo nga alam bakit ginagawa mo pa yun samantalang sumusuko na yung sarili mo. Ngunit yung Ama na hindi sumusuko, yun ang patuloy na binibigay na labanan mo at gawin mo. At yun pala ang espiritu ng katotohanan at buhay. Na kapag siyang naghahari sa iyo, hindi mo mapananaig ang sarili mo. Kaya't kailangan manaig sa tuwina ang banal na espiritu upang huwag matalo ng pagkatao. At yaon pala, ang pag-ibig ng Ama, walang sinusukuan at di susuko sapagkat siya'y tapat kanino mang anak niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang pagsuko sa kadakilaan ng Ama ay tanda ng pag-ibig niya. Kaya't kung papaano tinanggap mo ang pagmamahal na yaon, kahit kanino magagawa mong mahalin ang kapwa mo. Sapagkat ang pagmamahal na binuhay niya'y kaiba kaysa sa damdaming pagkatao. Kaya't ang bawat sakit at hirap na pinagdaraanan ng kanyang mga anak, tuwira namang nakikita niya at nababatin niya. Kaya't yung tapat na mga anak niya, nilalagak na lang sa kanya ang bawat araw nila. Kaya't mapapalad pa rin ang mga pinahihirapan. Dahil sa pagmamahal, dahil sa katapatan, dahil sa pag-ibig ng Ama, dahil sa gusto niya, kaya ka sumusunod. Sapagkat kung di mo siya kilala, di mo susundin niyaan. Sapagkat kung di ka nagmamahal sa kanya, wala kang gagawin kundi sarili mo lamang. Ang iyong sundin, ang iyong aliwin, ang iyong pagalakin. Subalit, ang sabi nga, kapag ang sarili mo lang ang ginawaran mo niyon, dumatal ang takdang ng hina ang loob mo, ng hina ang katawan mo, wala nang sasaklolo ng Ama. Sapagkat di mo siya sinunod.
Ngunit sa oras ng kagipitan, Ama ang nag-aaliw, nagpapagalak at nagbibigay sigla. Doon mo nararamdaman kung paano kumilos ang Ama sa kabila ng pasanin mo. Bakit nga ba? Nakasasadyad ka sa maghapon, nakahuhulagpos ka sa magdamag, at sumisilay na naman ang bagong liwanag na binibigay sa iyo'y panibagong pag-asa. Kaya kung di rin lamang nakamamatay sa iyo ang pagtulong mo, ituloy mo pa. Ngunit, kung nakikita mo naman na hindi na marapat, ituturo rin sa iyo ng Ama. Sapagkat kung ang nagiging daan para tulungan mo ay magtamad-tamaran at gawin na lamang yung walang hiyaan, ay hindi tamang pagtulong yan. Sapagkat ikaw na rin ang nagtuturo para bigay ka ng bigay, ginagamit naman niya sa hindi maganda. Dapat kung tinutulungan, nakikita mo rin nagsusumikap, nakikita mo rin naman gumagawa sa tama. Hindi yaong ang alam lang ay sumahod, pagkatapos nagastos ang binigay, nakatungangak na naman at lalapit sa'yo, pagkatapos ay gagawin na naman ay di mabuti. Hindi rin naman gusto ng Ama ito. Sapagkat ang sabi nga niya, may hangganan ang lahat. Mula sa Eklesiastiko, ang Diyos na nabubuhay magpakailanman, ang siyang lumikha ng sanlibutan. Ang Panginoon lamang ang matarungan, walang ibang Diyos liban sa Kanya. Ang Kanyang daliri ang umuugit sa daigdig. Ang Kanyang kalooban ang sumusunod, ang sinusunod ng lahat, sapagkat siya ang hari ng sanlibutan. Yun na, tinugon na ang sayong tanong. Sapagkat kung sinusunod mo ang kalooban ng Ama, sadyang may habag at awa ka. Sapagkat kung wala kang habag at awa, hindi ikaw ang magsasabing, bakit nga ba ganon? Ganon ang ginagawa, natitiis mo pa, nababata mo pa. Sapagkat nandun nga yung awat habag ng Ama sa iyo, na binuhay niya at pinabibigay niya sa iyo para maramdaman ng tao, na kung mararamdaman nga, tutulad silang mahabagin at maawain. Walang taong makapangyarihan at walang makapagbibigay ng kabanalan maliban ng banal. Walang taong makapaghahayag ng mga ginawa ng Panginoon at wala ring makatatarok ng kanyang mga panukala. Sinong makasusukat ng kanyang kapangyarihan? Sinong makapagsasalaysay ng kanyang pagkahabag? Walang maidadagdag o mababawas sa mga ito ang tao. Talagang di kayang malirip ng isipan niya ang mga kahangahangang ginawa ng Panginoon. Pag nagbaybay siya ng lahat, siya'y nagsisimula pa lamang. At pagtigil niya ay lito ang kanyang isip. Ganun ang tao, hindi kayang baybayin ang lahat ng gawa ng Ama, sapagkat malilito ang kanyang kaisipan. Pagtigil niyang mangusap, pagtigil niyang naglahad, tapos na rin sa isip niya, sapagkat hindi siya Diyos para ilahad ang lahat. Ngunit ang Espiritu ng Ama'y walang tugot at walang humpay. Kaya't patuloy niyang naigagawad na ilalahat ang marapat at ang bawat kanyang anak na tumatanggap, nagagawa nilang magpakatapat. Ang may pandinig ay nakarinig. Nektaramanyahanam, nektaramanyahanam, nektaramanyahanam. Buhay ba ang Ama? Kaya nga't nang dahil sa pag-ibig na matapat, marami ang naghirap ang loob, ang isip, sa mga taong hindi tapat sa pag-ibig. Buhay ba ang Ama? Kapag tapat ang pag-ibig mo, ikaw na tapat at totoo, pinahihirapan ka ng hindi tapat at totoo sa iyo. Ngunit ang Amang tapat at totoong umibig, nakikita niya lahat ito. Kaya sa Kanya mo isandig, sa Kanya mo ibigay, siya ang magpapalubag ng lahat sa damdamin mo. Sapagkat hindi ka kayang abutin at tarukin ng kapwa mo kapag hindi parehas ang damdamin ninyo. Kaya nandun yung laban-laban at pagtalo-talo dahil doon sa hindi sila magpang-abot. Ang hindi magpang-abot ay hindi magkalapat. Pagka nagpang-abot kayo, magkalapat kayo. Kapag nagtama kayo, tunay na magkatugma kayo. Kaya't kapag hindi kayo magkatugma, maghihiwalay kayo. Gayon lamang ang katotohanan tulad sa pintuan. Kapag hinubog mo yan bilang isang karpintero,
at nilapatan mo yan ng pintuang hindi nalalapat, magtatama ba? May sasarado ba ng maayos yan? Kailanman ay hindi. Sapagkat hindi nga ito magkatugma, hindi sila magkaakma, kaya't gagawa ka ng iba para ito'y itama mo at nang maisarado mo ng tama ang pintuan mo. Gayon ang Ama. Ibinibigay niya ang kalapat ng kanyang puso sa bawat isang anak niya at yung nakakadama at nakikipagtutol sa kanya, damang-dama kung sino siya. Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kagalakan, kasiyahay inyong kamtang. Nek karameneyahanang, nek karameneyahanang, nek karameneyahanang. Kapag may pinagdaraanan ka, para bagang hindi mo kaya, ngunit gunatiin mo't alalahanin ang amang nagwiwik at nagtuturan. Ako ang lakas at tibay nyo, ako rin ang buhay at sigla nyo, ako ang kapayapaan at galak nyo. Pinaparam niya ang lahat na hindi nararapat sa isip at binubuhay niya ang dapat para hindi ka magulumihanan, di ka mag-isip ng di tama, di ka mag-isip ng masama, at di ka makagawa ng di dapat. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya't ang wika niya mula kay Mateo. Nang panahong iyo'y sinabi ni Jesus, pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay nito sa marurunong at matatalino, at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang kinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak, kundi ang Ama. At walang nakakakilala sa Ama, kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawa ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Kapag nahihirapan ka na, sa dalahin mo'y parang bigat na bigat ka. Ano baga ang natural na mararamdaman mo at maiisip mo bilang tao? Hindi bagat bakit pinahihirapan ka, bakit sinasaktan ka. Ngunit ang Espiritu ng Ama na kay lakas mangusap sa iyo, ang wiwikain niya ay, anak ko, hindi mo ako lubos makikilala kung wala kang daraanan na butas na masikip, pinto ang makipot, at pipilitin mong ikay makapasok. At kapag nakapasok ka naman, doon sa pagpasok mo'y masisilayan mong maluwag. At kung paano ikay nahirapan habang ikay pumapasok, makikita mo naman kay gaan at kay dali, palang ikay makasadsyad kapag naibigay ko na ang kaluwagan sa lahat. Mga minamahal, sadyang ang kahirap magdala ng pasanin ng iba. Sadyang ang magdadala ka kung walang damdamin at mabuting damdamin ka, kailan may di mo madadalang pinapasa ng kapwa mo, na nakikisama ka lang pasanin sila para may sadyad mo at makiisa sila sa iyo. Sapagkat ang pasaning ibinigay ng Ama sa anak ay hindi kakayanin ng lahat ng mga anak niya sa lupa. Ngunit, ito ay binaging dapat na mapakitang tunay na halimbawa upang kung ikay nahihirapan na, magpag-ibig ka't sumigaw sa Kanya, Ama, ako'y di ko na kaya, wala na akong kakayahan, ikaw ang may kalakasan, sa akin ako'y nangingibig, nagbibigay, ng sa iyo ay nagbabahaging ganap. Na kung papaano ikaw ang Ama ko at ikaw ang anak na sinasabi mo sa akin, tanggapin mo ako bilang tunay na anak mo at gawin mo ako marapat bilang sa iyo at mararamdaman ninyo ang amang tinawagan ninyo, ang amang pinagindapat ninyong ibigay ang pagkaanak nyo, ipakikita naman niya kung paano siya kumilos sa inyo. Yaon niya ang pawang katotohanan, sapagkat ang pamatok ninyo'y hindi nyo nakikita,
Ni hindi nyo nakikita'y sinasandalan at sinasandigan nyo, ngunit makasasandig ka pala at makasasandal sa Kanya, dahil tunay na batong sandigang walang katibagan. Kaya't ang kapahingahan ay sa Kanya, ilagak ng tiwiran, at kayo bibigyan niya ng kapahingahan. Nekaramanayahana, nekaramanayahana.